bago po muna natin pag-usapan yan, ano ba nangyayari? Alam naman po natin na kahapon nakausap din natin, isang araw, no Saturday, na-interview po natin si Congressman Libiste. At marami din po kami napagkwentuhan, lalong-lalo na yung mga text message. Naku po, kinuwento niya yung mga text message. Kaya lang, hindi niya kasi maikwento publicly kasi tama din naman siya. Kasi di ba kung maaalala niyo, tinanong natin siya, bakit kasi hindi pa one time, big time? Kasi yung mga Pilipino, medyo minsan na na dun sa unti-unting inilalabas yung mga detalye. Kasi sabi nga niya, at pinaliwanag niya rin sa amin off-cam, may tatamaan. May tatamaan na maano yung buhay. Kung siya lang daw, walang problema. Handa siyang harapin ang lahat ng demanda, lahat ng pagbabanta sa buhay niya, handa niyang harapin yun. Pero yung may sisiwalat niya ay hindi niya pwedeng sagutin. Which is tama nga din naman. Kasi kung may sikreto kang ibubunyag, kung ikaw lang ang tatamaan nun, okay lang, kayang-kaya daw niya yun. Pero kung iba naman ang tatamaan, wala siyang karapatan para ibulgar ito at alam niyo yun, kawawa naman po yung tatamaan. Dahil yung mismong nandoon, yung mismong kateks ng palasyo tungkol sa mga kickback, talagang meron. Nasa text, naka-screenshot. Talagang matindi ho. Matindi yung mga usapin doon. Talagang bilyon-bilyon ang hinihingi. Di umano, allegedly, ng kataas-taasang pinuno ng ating bayan. At doon, magugulat talaga po tayong lahat. Dahil hindi natin nakakalain, tama nga yung sinabi ni Baste, na para bagang ginawa na ng ama, abay ginawa pa ng anak. Hinigitan pa ng anak. Antindi talaga. Ay nako. Anyway, simulan na ho natin ha. Bago po muna natin pakinggan yung speech ni Baste, meron muna akong ipapakita po sa inyo na ito muna. Ito. Tumayo tayong lahat. Hindi yan. Ito muna. Yung speech po muna ni Dipensor, ni former Congressman Dipensor. Napakaganda po kasi. Ang ganda ng bitaw niya, mga kababayan. At dito, talagang binalaan niya ang lahat ng kalaban. Malupit din ito si Congressman Dipensor. O yan, panoorin natin ha. Wait lang, bakit walang audio yan? Meron yan. Easy lang, huwag tayong mainit. Masyado tayong mainit eh. O, ayan. O. Oy. Ayan. Uy. Nakipag-usap kay Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayan. Ang binanggit namin kay Mayor Duterte ay ang pangangailangan ng liderato. Na ano? Dahil nakita namin Na ano? ang maraming organisasyon. Yun. At actually, Mayor Baste, ang organisasyon po Ito hindi lang po ito PDP. Ito po'y koalisyon at iba't ibang organisasyon na sumusuporta sa pamumuno o sa klase ng pamumuno ni Pangulong Duterte. natin ay 750 sectoral groups and organizations from President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Ayun. Nandyan na po ang PDP, nandyan ang Maisog, Ayan. nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po, malinaw na. Ano? May leader na Yo! ang ating mga organisasyon. Ayun! May leader na ang ating grupo. Yo! Walang iba kundi Kundi- si Mayor Yo! Baste Duterte. Ayun.
bibigyan ko muna kayo ng context. Bibigyan ko muna kayo ng context para mas maunawaan natin. Alam mo, si Mayor Basti Duterte, pagkakausap mo yan, ito yung tipo ng taong hindi politiko. Tingnan nyo pa lang siya itsura niya eh. Kasi kung politiko ka, pangangalagaan mo itsura mo eh. Kailangan kaaya-aya ka sa mata ng bawat Pilipino, not just for the Mindanaoans, but for the entire country, from Luzon, Visayas, and Mindanao. From the millennial o from the Gen Z to the, alam mo yon, to doon sa masasabi nating conservative type of Filipinos. Pero hindi po hindi po si Basti tinitignan yung ganyan. Kaya nga tingnan ninyo, papansinin ninyo, hindi nyo lang alam pero nadadagdagan ng tattoo niya araw-araw. Dati wala sa leeg yan, nagkaroon na sa leeg. Kahit ginaya tuloy ni Boss Dada. Di ba? Ganyan eh. Ganyan ang siste eh. Di ba? Hindi po niya iniisip. Kasi nga, pag ano nga kami, wala hong pangarap yan na maging tumakbo man lang sa mataas na posisyon. Kasi kung iisipin nyo, number 1 nga siya bilang senatoriable eh. Hindi lang ngayon, pati nung nakaraang eleksyon. Pero bakit hindi siya tumatakbong senador? Kasi ang puso talaga nila Davao eh. Ang puso ng mga Duterte, Davao City. At masaya po sila sa Davao City. As a matter of fact, ayaw ho nila nang pupunta ng Maynila. Mas gusto nila pinangangalagaan ng Davao City. Kaya kung papansinin nyo yung tono ni mismo ni VP Sara Duterte, ano pangarap niya? Pangarap niya ba maging Pangulo? Hindi. Ang pangarap niya, magkaroon man lang siya ng 3-term bilang mayor ng Davao. Ganun lang ka, yung, alam mo yung kapayak yung pangarap. Kasi gusto nila talagang mapaunlad ang Davao. Maalagaan ang Davao. Yun lang ang utak nila eh. Ayaw nila ng buong Kasi in other words, hindi sila politiko. Hindi sila yung typical politician na kailangan umaangat-angat ka from councilor, congressman, mayor, after nun, governor, o hindi kaya nun na congressman, senador, presidente, vice president. Yung mga tipo na mga Lacson at saka Soto, hindi sila ganun. Sa totoo lang, napakahirap pong manalo. Alam nyo ba na mas mahirap ang labanan sa LGU kesa sa national? Ang daming lumalaban sa LGU, hindi nananalo eh. Yung mga sikat, hindi nananalo sa LGU, pero pag lumaban sa national, nananalo. Kasi sa national, pasikatan lang ho dyan eh. Name recall lang po sa national eh. Pero sa LGU, dyan, kilala ka ng mga tao. Alam nila karakas mo. Alam nila kung ano sasakyan mo. Alam nila kung saan nakatira. Alam nila kung paano ka mamuhay, paano ka mamuno. Alam nila. Kaya nga sila, doon lang nakapokus. At pag kinakausap nga namin si Basti, lagi namin inaasar na tumakbo ka, ganito, for national. Ayaw niya. Kasi nga problema lang. Sabi nga niya, the higher the position, o yung mas malaki yung constituent mo, dagdag problema lang. Chillax yung tao na yan eh. Kung maalala nyo, serper yan eh. Diba? Yan lang yung mahilig sa nakita ko nga yung kanyang studio. Talagang musikero lang ho ito. Baliw ho ito sa music. Yung mga niya, yung mga pang sports, music, ganun lang ang wala ho itong pangarap maging pangulo. Wala ho itong pangarap maging vice-presidente. Wala kang pangarap maging senador eh. Kaya nakakagulat dahil taking charge of a position na iba't ibang grupo ay kanyang pamumunuan, this is a big step. It's a big decision for him. Na ayaw niya pero no choice. No choice po kasi. Nobody is standing up. Honestly, ito, mga kababayan, usap tayo ng seryosohan. Heart to heart, usap tayo ha. Puso sa puso. Marami nagtatanong sa amin, hindi lang mga politiko, ordinaryong Pilipino,
Ano na ba ang ano? Ano na ba ang kalalagayan sa social media? Ano na ba ang pulso ng netizen? Alam mo, ganito lang eh. Ang pulso ng netizen, napapagod na silang kararali. Napapagod na po silang eksena sa politika. Marami sa mga Pilipino ngayon, alam naman nila, kumbinsido naman sila na walang kwenta itong si Marcos. Whether you are in politics or you're not in politics, you know from your heart na walang kwenta si Marcos. Alam mo, sa gobyernong ito, wala talagang kwenta, hindi nakikinig, inutil, at higit sa lahat, magnanakaw. Alam yan ng bawat Pilipino, tanungin mo sa kalsada. Alam nila. Pero bakit tila walang nagsasalita? Hindi nabubuo yung mga rally, hindi dumadami yung mga rally. Alam nyo kung bakit? Kasi whether you like it or not, si VP Sara Duterte ay hindi tumatayo na masasabi mong, oh, mangunguna ako sa rally. Hindi siya ganun eh. Kasi nga, tama din naman siya. Hindi din magandang tignan kung siya yung mangunguna sa rally. Dahil siya yung unang-unang makikinabang kung sakaling bumagsak si Marcos. So it doesn't look good. As a matter of fact, ganun din ang kanyang tatay. Naalala ko ito eh. Nung unang-unang nag-rally for a long time na hindi nagsasalita si Pangulong Duterte tapos nag-rally sa Davao. Yung unang-una yun eh. I think it was the Maisug. Unang-una yun. And nagpakita pa ako ng picture sa inyo eh. I was invited before siya umakyat sa stage. At maraming nagkukumbinsi sa kanya. Siyempre, alam mo naman ako, chismoso rin ako. Nakikinig ako habang kinakausap siya. Maraming nagkukumbinsi sa kanya na, Mayor, ano na, wala na tayong pag-asa dito kay Marcos, ganyan. So maraming nagkukumbinsi sa kanya na manawagan ka na ng ano. Alam mo sagot niya? Oo, ang problema lang, ang makikinabang kasi yung anak ko. So hindi pwedeng manawagan ng kahit anuman dahil nandyan ng anak ko. Kung mananawagan man siya, sabi niya, pagre-resigning ko anak ko. Dahil hindi magandang tignan. Para bagang ng agaw lamang ng posisyon. Yun ang dating. Ganon yung iyong kanilang delikadesa, yung integrity, ganun ho sila, ang mga Duterte.